Ano history niyan, boss? Ito po ay history na ito. Yung napunta ako ng maximum, ang naging sandalan ko doon at naging kaibigan ko doon ay si Commander Edong. Kaya mapapansin niyo po dito, siya po yung nakasakay dito sa planeta ko. Yung gulo talaga. Katulad na ano? Paano gulo, boss? Kasi minsan kasi di ba may pangkatan doon sa loob. Okay. Minsan nagkakaroon ng hindi pagkakaunawa ng bawat pangkat, nagkakaroon ng riot. Okay. Nagkakaroon ng riot. Siyempre, pag nagpakalat-kalat ka doon, sa madaling salita, nagpatanga-tanga pa. Hindi pwede yun eh. Oo, talagang masasabi ka kung tawagin. Yun o. Saan punta galing? Init ah. Dito ako. Dito ako sa taas. Pinapatawag daw tayo ni Governor eh. Governor! Pinapatawag tayo. Wag lang talagang Senado na magpatawag sa akin. Hayaan ko munang si Gov. Wala akong service eh. Rosmar! Baka naman! Rosmar! Kada alis ako, talagang nagko-commute lang ako. Wala pa tayong kakayahan para bumili ng mga sasakyan man yan o motor. Ito, para lang sa mga boses ng patunay, maglalakbay tayo. Balik ako kayo pag nandun ako kay Gov. Gov! Sakay na. Wala tayong service. Rosmar, shout out. Baka naman. Yon, saan punta galing? Nandito nga pala ako sa Dasmariñas, Cavite, na kung saan meron tayong makakapanayam. Ito ay isang boses ng patunay ayon sa kanyang naranasan at sitwasyon. Boss, maaari ka bang magpakilala sa ating mga manonood? Hi, masang magandang araw sa inyo lahat. Ako nga pala si Dave. Batang Dasmariñas. Yun! Boss, para sa kaalaman ng mga manonood, saan ka ba nangulungan? Galing po ako ng medium and tinransfer ako ng maximum. Wow! Sa malaki yan, ibig sabihin. Ako po. Meron ka bang nasalihang pangkat sa loob ng maximum o sa medium na yan? Ay, meron po. Maaari bang malaman namin kung ano ito? Ako po isang member ng Sputnik. Uy, Sputnik number 1. yun. Sige, Sputnik. Shoutout mo mga commander mo, boss. Shoutout nga pala dyan kay Commander Edong Castro, Yun. kay Juribong Castro, kay Commander Pangkel, kila Commander Joel, kila Commander Tune. Shoutout sa inyo. Sa mga kosa ko dyan na nangungulungan, shoutout sa inyo lahat. Yeah. Para sa ating mga manonood, na ikaw ay kasapi ng Sige Sputnik, maaari bang magpakita ka ng pruweba ng iyong tatak sa ating mga manonood? Boss, ito. Pwede ba makita, boss? Yeah. Sige, boss. Ako na lang. Ano history niyan, boss? Ito po ay history na ito. Yung napunta ako ng maximum, ang naging sandalan ko doon at naging kaibigan ko doon ay si Commander Edong. Kaya mapapansin niyo po dito, siya po yung nakasakay dito sa planeta ko. Edong, bago ka nag-maximum o medium, saang jail ka muna unang dinala? Galing po ako sa Nueva Ecija sa may Kaligid. Sa district jail. And in-transfer po ngayon ako ng wala pang almost 1 month. Transfer na ako ng Bilibid para doon ko nabuuin yung warrant ko na homicide. Homicide. Wow. Homicide. Nagkaroon ka ba ng tinatawag nating katungkulan sa loob ng maximum o medium? Sa medium po, nung una, ang unang panunungkulan ko ron na is jury. Jury. Pangalawa, advisor, and
Chief jury ng building 2, and last yung governor. Governor. Boss, medyo naiintriga lang ako sa governor eh. Ayon sa pagkakaalam ng mga tao dito sa Laya, pag governor ka raw, ibig sabihin madatong ka, mapera ka, tama ba yun? Ay, hindi po totoo yun. Ano ba ang trabaho ng isang governor o ng gob? Ang trabaho po ng isang gob sa loob ng medium ay unang-una sa kalinisan, Okay? pangalawa sa kapayapaan. Sa ikatatahimik ng mga tao, hawak mo yung mga mayor para ipaalam sa kanila yung kung ano yung mga panukala mo at gusto mong gawin para sila magiging katuwang mo. So, ibig sabihin, mas mataas ka sa mga mayor ang gob. Parang gano'n na po. Ganun. Yung pala yun. O, alam nyo na, ha? Boss, maaari mo bang ikwento sa mga manonood yung mga pangyayari na nasaksihan mo at naranasan sa loob ng maximum security compound? Okay po. Simula po nung pumasok ako doon sa medium, galing ako ng artist, na-over ako ng medium. So, ayun nga, ang unang dinatnang ko ron na sobrang sikip, hirap, kakibat mo, kasama sa tulugan, yung mga surot, talagang sobrang siksikan talaga, init. Talagang pagpasok mo pa lang doon, talagang mararamdaman mo sa sarili mo na ano, parang wala ka na, parang sobrang bigat. Kasi doon, pag pumasok ka, asahan mo na yung isang paa mo, nakabaon na. O, talaga. Sitwasyon doon ng tulugan nyo, boss, paano? Ay sa tulugan naman, boss, ayun talaga. Pagpasok mo doon at bago ka, syempre, doon ka muna matutulog sa may sahig. Sa sahig ka muna matutulog, makikisama ka, makikipagsiksikan ka ron. Talaga, boss, wala kang talagang maayos sa higaan doon. Wala talagang maayos sa higaan. Yung pagkain, boss, rancho. Sa rancho, talagang para sa akin hindi mo siya, makakain mo siya kasi no choice talaga. Lalo na yung mga walang dalaw, talagang kakainin yung mo mga yan. walang dalaw, talagang no choice. Pero para sa mga talaga, dito sa labas, siguro wala talaga. Kasi mahirap mang banggitin, parang kumakain ng clay. Talaga? Sa kanin pa lang. Hindi, ang hirap doon nun, boss. Hindi, mahirap talaga. Pero syempre, may tinatawag kasi na ritoke. Okay, Yung recook. yung parang lulutuin mo pa ulit kasi nga walang lasa di ba? Lulutuin mo siya ulit para magkaroon siya ng lasa. Ganun yung literal na nangyayari doon para magkalasa-lasa yung pagkain nyo. Okay. Nabanggit mo na ikaw ay isang Sputnik. Boss, matanong lang, gaano ba katibay ang batas doon sa loob? Sa batas naman, ayun talaga. Para sa akin, mas nakakatakot sa labas. Talaga? Kasi sa loob. Ay sa akin, ang naranasan ko ng batas doon, talagang bawal, halimbawa sa dalaw, bawal mong paswitan, bawal mong titigan. Di ba din sa layan nangyayari yung mga may dalaw, nakakita ka ng naka-maiksi short, papaswitan mo na, wow, di ba? Doon, bawal na bawal doon. Sagrado ang dalaw, talagang mas respetado ang tao sa loob kaysa sa labas. So, yung batas na pinapairal doon, medyo mabigat. Mabigat po talaga. Lahat ng batas na susuwayin mo may karampatang parusa. So, kahit maliit lang na kasalanan, may parusa, boss. At ano naman ang pataw sa kasalanan na yon? Takal po. Depende pa po kung mas mabigat pa yung dadanasin mo. Kung mas mabigat yung kasalanan mo, talagang sa pagkakaalam mo, ilang kayang palo yun? Pag yung magaang lang. Pinakamagaan siguro 3-7 ganyan. Pero Makati na yun. Makati na yun. Kakara ka ron. Matik yan. Napakadaming pangkat na nagsisiksikan sa maximum. Boss, matanong lang, bakit Sputnik ang napili mo? Kasi, totoo, nung bata ako, napariwara na ako. Sputnik na talaga yung nasamahan kong grupo sa labas pa lang. Talaga? Mga kaibigan ko, puro Sputnik na. Ngayon, dinala ko na to hanggang sa makulong ako, hanggang sa dadala ako ng Bilibid. Talagang dinala ko na to. Tsaka bukod doon, nung mapunta ako ng Bilibid, ang dala-dala ko pa lang talagang tatak, symbol pa lang talaga ng Sputnik. Ngayon, sa kagustuhan ko maging Sputnik, meron kumuha sa akin doon na isang tao
yung Commander Edo nga. Mayor pa lang siya noon. Kinuha niya na ako. Ngayon, pinagulang niya ako, inasahan niya ako sa mga bagay na hindi dapat gawin. Talagang pinagulang talaga na masabi mo talaga na o diyan ka lang nararapat, o ito dapat mong gawin. Talagang como bata. Kasi napasok ko doon, 18 years old lang ako eh. Ah, talaga? Juvenile ako, juvenile. Juvenile. Oo. Talagang hinubog niya ako sa mga bagay na ano, makakapagpalawak ng kaisipan ko, ng galaw ko. Yung mga hindi mo natutunan dito sa Laya, Doon mo matututunan. Ah, talaga, yun talaga yun. Patungkol naman boss sa mga bisyo, alak, sigarilyo boss. Meron bang nagkalat yan sa loob? Eh, dyan naman sa may mga bisyo na napapanood nyo naman siguro sa balita na meron talaga. Hindi talaga yung mga ganyang bagay, hindi mawawala. Talagang kasama na sa ano yan eh. Sa takbo ng panahon sa loob eh. Okay. Sigarilyo. Magkano ang per stick ng sigarilyo? Sa loob sa medium, ang inabot kong isang stick doon, 200. Isang stick, 200. 200. Sa maximum, mas malala. 10K isang ka. 10K? Oo, 10K talaga. Ah, talaga, matitigil ka mag-yosi doon na talaga. Oo, talagang 10K. Pero yung ibang mga may pangalan talaga, talagang nakakabili talaga sila. Ay, mga high profile, ika nga. Tapos yung alak, Alak yung parang niluluto lang doon yung ano. nabanggit yan ni Mayor Joey Pinga, ubas daw yun ha, Parang, parang, parang binuburo siya, gano'n. Okay. Parang yes, gano'n sa yes. Oh, so hindi pumapasok yung alak doon? Yun Hindi siya. Nandun na? Andun na. Parang ano lang, yung parang sa tinapay, parang gumagawa talaga ng paumaraan yung bilang para Makatikim ng alak. Ay, yun pala yun. Walang pumapasok. Oo. Boss, pag-usapan nga natin yung tattoo mo. Ayon kasi sa mga mata ng malayang lipunan, na yung may mga tattoo daw na galing sa loob, ay mga pinaglalaruan lang daw kayo dun sa loob. Ay, hindi totoo yun. Doon sa loob, kung ano man yung kagustuhan mo, ayun yung masusunod. Kahit sabihin mo na anong, kunwari, Sputnik ako, baka buhay na ako ng akos ako, malabong mangyari sa loob ng ano yun. Walang sapilitan doon. Walang sapilitan. Ngayon, kung ano gusto mong ipatato, katulad ng mga nakikita nyo mga tattoo ko, etong mga tattoo ko, mga kagustuhan ko yan. So, ang pagpapatattoo dun, boss, may bayad? Meron. Talaga? Babayaran mo talaga siya. Talaga may bayad. So, ang sabi kasi, pag malinis daw, yun daw ang dapat nakatakutan at yun daw yung maangas. Pag lumabas daw ng malinis sa loob. Hindi totoo yun. Hindi totoo yun. O, ayan ha. Ang dami kasi nagko-comment naman. Siguro kung napapanood o nababasa niyo yung mga comment. Ayan, wala yan. Ang daming tattoo yan. Ano lang yan? Pinaglalaroan. Ginawang ano lang yan. Hindi po totoo yun. Hindi totoo. Ayan, ang malinaw. May nagpapatunay. Tapos, patungkol naman sa oras ng pagligo at pagtulog sa loob. Sa ligo naman, may oras din kasi yung pagligo dun eh. Pag oras na tumulo yung tubig ng alas 12, hihintayin mo muna mapuno yung mga ano ng buyonero. Okay. Hihintayin mo muna mapuno yung mga balde, yung tub. Tsaka ngayon tatawag yung buyonero na, ligo na. Tsaka kayo ngayon sabay-sabay kayo maliligo. So, halimbawa, 10, 5 kayo. O sabay-sabay kayo maliligo niyan, gano'n. Ganun yun. May oras yun. May oras yun. Tapos, pag naman ayaw mong sumabay doon, bibigyan ka ng isang, depende sa mga salat na katulad ko, nung unang pagpasok ko doon, binibigyan ako ng 1 gallon. 1 gallon, ayun na yung panliligo ko, pang CR ko. Ano yung pinaka hindi mo makakalimutang bagay na nasaksihan mo sa loob? Ay, yung gulo. Yung gulo talaga. Katulad na ano? Paano gulo, boss? Kasi, minsan kasi di ba may pangkatan dun sa loob. Okay. Minsan nagkakaroon ng, hindi pagkakaunawa ng bawat pangkat, nagkakaroon ng riot. Okay. Nagkakaroon ng riot. Siyempre, pag nagpakalat-kalat ka doon, sa madaling salita, nagpatanga-tanga pa. Hindi pwede yun eh. Oo, talagang masasabi ka kung tawagin. Tawagin ng mga ano, masasabi ka talaga. Gaano ka brutal yung pagiging riot yan? Talagang ubusan? Hindi naman ubusan kasi, halimbawa, ako, birador ako. Tapos kayo, marami kayo. Mag-aalangan din akong sumugod sa inyo. Kasi nakita ko marami kayo, di ba? Siyempre, iingatan ko rin yung buhay ko. Okay. Iingatan ko rin yung buhay na meron ako. Kaya hanggang, ang labanan dun, totoo lang, ang labanan dun, captured. Mahuli taya, parang ganun. Pag ikaw, nag-iisa ka, nahuli ka,
sabol ka. Ganun. Mm. Napasama ka rin dyan sa mga riot na yan. Hindi boss may iwasan yung hindi ka sumama sa ganyan. Talaga? Lalo na nung panahon na iniisip mo walang nagmamahal sa'yo. Wala ka ng ibang, alang ibang kumalong sa'yo kundi yung mga kosa mo na magmamahal sa'yo. Siyempre, sila, palabang ka na rin. Ganun. Talagang, Ganun. so nakaranas ka rin pala. Nakaranas din ba sa, Nagmuntikan ka na ba? Sa riot na yan? Munti ka na? nagmuntikan? Hindi naman. Hindi naman. Hindi. Maingat. Maingat. Paano yun, boss? Halimbawa, ako kasapi ng inyong pangkat. Ayokong sumali sa gulo. Walang problema yun. Kung gusto mo manahimik, kung gusto mong sa may guild ka lang, wala namang pipilit sa'yo ron. Ang ano lang doon, kung sino yung gustong sumabay. Okay. Kung sino yung gustong sumali. Pero yung ayaw, pwede naman. Pwede. Ayun yung mga iniingatan doon. Yung mga ayaw. Ayun yung pinuprotektahan. Okay, boss. Boss, speaking of riot, meron akong mga naririnig at pumuputok sa akin tenga na pinatawag nilang asintado. Ano po ba yung mga yan? Ang asintado kasi sa amin kasi, wala kaming asintado sa Sputnik eh. Ang alam ko lang may asintado sa BCJ. Okay. Yan, Ano yung trabaho nun, sir? asintado, parang ayun yung mga pag may gulo, sila yung sasabay, sila yung titira. Okay. Ganon. Sila yung papatay. Sila yung lalabas, sila yung... Sila yung lalabas, ganon. So, sa Sputnik, walang asintado? Wala. Kung sino yung gustong sumabay, kung sino yung makulit, ayun ang lumabas. Ayun. Sumabay talaga. Pakulit ka, labas. Boss, ano yung pinaka nakakalungkot na parte na talagang iniyakan mo? Kahit siguro matapang na tao ay iiyak. Siyempre yung dumating sa point na sa pamilya ko. Okay. Kasi nung inabot ko ron, panahon ng walang yung direktor, Okay. inabot ko ron, talagang sobrang hirap, talagang walang cellphone, walang komunikasyon sa pamilya. Inabot ko talaga lahat ng hirap. Naranasan ko nung nagasakit ako, wala akong contact sa pamilya ko, hindi ako makahingi ng pera, hindi ako makapagpadala sa kanila, hindi na lang mapadalan para makakain ako ng maayos. Ang kinakain ko lang talaga rancho, kahit ang hirap kainin, kakainin mo talaga. Talagang ayun yung pinakamahirap na point na inabot ko ron. Bukod doon, inabot ako ng sakit. Sobrang pumayat talaga ako ng sobra. Naranasan ko mag-isa, walang nag-aalaga sa akin, wala akong mainom na gamot. Nung tignan ako doon talaga mamatay, totoo. Nung panahon ng COVID. Iniyakan mo talaga yung mga Oo, panahon sobra na yun. talaga. Pinagsisihan ko talaga lahat. Oo. Kasi marami dun sa loob na paglabas, nagiging mabait. Meron namang iba na pag lumabas, lalong lumalala. Oo. Meron ganun no? Ayun yung mga walang pinagkatandaan. Ayun ang mga taong walang pinagkatandaan na... Boss, baka meron ka pang gustong ibahagi na mga pangyayari sa loob. Ayun nga, nung panahon na lugmok ako at walang dalaw, pinilit kong bumangon sa sarili ko. Pinilit kong labanan yung hirap kahit na pakiramdam ko sa sarili ko, isusuko na ako. Kasi wala kang magagawa kung di kayanin mo eh. Kayanin mo yung hirap na dinadanas mo. Talagang yung katumbas ng isang araw, isang linggo. Ganong katagal? Ganong katagal yung parang siyempre, nakahiga ka lang, hinihintay mo yung oras. Okay. Wala kang pinagkakalibangan. Ganon ang hirap ng ano. Saka sa dami-rami ng naranasan ko doon, ang pinaka-memorable talaga sa akin doon, yung paano ka makaka-survive sa isang araw. Kung paano ka makakaroon ng diskarte. Siyempre, kailangan mo doon ng diskarte. Ako naging diskarte ko doon nung panahon na wala talagang makain. Nagirinda ako dati ng tabako. Okay. Tabako yung binibenta namin yung 21. Binibilot lang. Ganun ako sumurvive na nagninegosyo ako ng tabako hanggang sa ayun na nga, na napasukan na ako ng mga nagdadala, nanunungkulan, nagagawin akong jury. Okay. Doon na nag-umpisa, medyo gumaanggang yung sitwasyon mo. Boss, yung tanong ng iilan, mga ano to sikat to septic tank. At
Ano bang ibig sabihin nun? Ano yung mga ganung balita? Ay, boss, hindi totoo yun. Yung buto-buto sa septic tank? Wala, manok lang yun. Napanood mo naman siguro sa balita, manok lang. Pero boss, Pero ako, maraming hindi naniniwalang manok yung boss eh. pero boss ako, totoo. Okay. Iaano ko yung pamilya ko, iaano ko na... Kasi yung panahon na yun, nung time na yun, andun ako eh. Okay. Andun ako ng time na yun. Siguro sa akin, mawala na lahat sa akin kung nagsisinungaling ako sa harap ng mga tao ngayon. Yung safety tank na yun, hindi totoo yun. Hindi totoo na baunan ng ano, Okay. ng tao. Pero meron sa loob na talagang tinitira. Meron boss kasi meron mga ano ron eh, yung mga hindi kinakaya yung problema. If ever, boss, tanong lang kung tinira nila ang isang tao, saan nila tinatapon yun? Hindi natapos sa surrender na yun. At patay na rin sila nun. Ganun? Pag pumatay ka doon, patay ka rin. So, hindi ka to sinasabi na iba na china-chop-chop tapos ito nilulubog sa septic tank. No, hindi. Hindi ganun. Oo. Surrender din talaga yung boss. Surrender lang. Hindi mo naman maitatago yun eh. Okay. Hindi mo maitatago. Nakatulong ba sa'yo ang Bilibid? Nakatulong. Malaki. Kasi diyan ko natutunan lahat. Pasensya. Tsaka konsensya. Okay. Kasi dati nung panahon na kabataan ako, may bisyo ako. Talagang wala akong habas na kung mangwalang yan ng tao, mang hold up, ganyan, mang snatch. Talaga? Sa lugar nyo, sir? Sa lugar namin. Kumbaga, diyan ko naranasan yung... Tsaka nung natutunan ko dyan, yung natakot ako sa karma. Okay. Yung karma na bumalik sa akin yung ginagawa ko, ay yun yung isa sa mga madiin na natutunan ko dyan, yung karma. Paano karma na? Kumbaga, gumawa ako ng kasalanan sa tao, babalik sa akin. Okay. Ayun yung pinangangambahan mo. Pinangangambahan ko. Yung isa sa mga natutunan ko dyan sa Bilibid. Paano- Pangalawa, yung pakikipagkaibigan, pakikitungo. Kahit saan ka mapunta, dala mo yung pakikisama mo, yung baon mo lagi yung pagngiti sa tao. Hindi ka tulad dati na matitigan ka lang, asama mo tumingin na. Banata na. Di ba? Eh ngayon, haharap ako sa tao na nung lumaya ako, kasi doon nasanay ako dati bastos din ako eh. Okay. Sa pagdating sa babae. Talagang kahit di ko kilala yung babae, hi, di ba? Doon ko na pag-aralan kasi doon ko nahubog yung sarili ko sa dalaw eh. Bawal na bawal talaga eh. Kaya totoosin lang para sa akin, mas nakakatakot sa malayang lipunan kaysa sa loob. Sa loob. Doon hindi mo pwedeng gawin yung mga gusto mo dito, kahit anong gusto mo pwede mong gawin. Di ba? Kung mapapadaan ka ulit sa bukana ng Bureau of Correction, ano ang gusto mong sabihin sa kanya? Ala na, sasaludo na lang ako sa kanila. Sasaludo ka na lang sa kanila, boss. Halimbawa, mapadaan lang yung kotse mo at nakita mo ulit siya. Saludo kasi, magpapasalamat ako kasi nakarating ako dyan at natutunan ko lahat ng ano. Yun yung sinasabi ko. Pero boss, maiba tayo. Kamusta ka ngayon? Sa ngayon, medyo okay naman sa araw-araw, nakakaraos. Ngayon, isa ngayon ako sa mga online seller ngayon ng mga ano. Sige sir, mga sombrero, mga ganon, mga damit. Ano yung page niyo sir? Para Wala akong page. Wala pa ako sa ngayon page eh. Kasi nag-ano pa lang ako sa Facebook, sa mga friends ko. Makakakilala pa lang. Sige, pwede naman yung lalaguyan sir. Ayun lang yung mga inaano ko ngayon. At least nasa tuwid na tayo. Tuwid na. Ayaw mo nang bumalik. Ayoko na siyempre. Naranasan mo na yung hirap eh. Babalik ako ba sa hirap ulit? Kasi iba, parang baliwala lang bumalik sa kanila. Ayun yung mga taong walang pinagkatandaan. Ayun yung mga walang natutunan. Pero all goods naman yung ginagawa mong negosyo ngayon. Okay naman talaga. Okay. Sa discrimination sir, na galing tayong sa loob, naranasan mo rin ba yan? Na? I-discrimina ka ng tao dito sa Laya? Oo, naranasan ko. Talaga? Kasi nung panahon na ano, kasi minsan kasi kahit sa pangkat, Okay. meron kayong hindi pagkakaunawaan, meron din yung inggitan, Okay. naiinggit sa iyo yung tao. Kaya sa pangkat, masarap mamangkat kasi andun yung disiplina eh. Talagang, di ba nga nung panahon ng BJMP, tinatanggal nilang pilit ang pangkat. Pero hindi nila alam, pagka nawala ang pangkat, lalo magugulo ang bilibid. Oo, totoo yun. Lalo magugulo ang bilibid. Kasi bakit mo?
wala nang didisiplina sa mga tao eh. Oh, solo-solo na yan. Solo-solo na sila eh. Kung sino yung gustong tumira, titira na yan eh. Okay, oo, tama. Kumbaga, ang mangyayari dyan, pag nawala ang pangkat, maglalabas na lang sila maglalabas ng patay dyan. Oo. Kasi wala nang didisiplina sa tao eh. Tama, eh pag tama. nasa pangkat ka, may pinangingilagang kang sentensya na papataw sa'yo. Okay. Pag ginawa mo yung bagay na yun. Alright. Eh boss, paano yung mga galing sa maximum tapos anong sistema o sitwasyon kung bakit sila na itatapon ng tawid dagat, iwahig o sa sablayan? Paano yung... Hindi, yung ganun, yung katanungan mo, boss, yung ganun, normal yun. Yung mga ganong sistema na kung bakit na natapon sa Malayo, sa Sablayan, sa Mindoro, sa Davao, ganyan. Normal sa pangungulungan mo yun na mapunta ka doon. Lalo ngayon na ngayong panahon na to, nililinisin ng Bilibid eh. Okay. Lahat dadali ng mga kolonya. Sa tingin mo, ano mga kadahilanan kung bakit sila itinatapon sa tawid dagat? Yung iba kasi nag-request. Okay. Nag-request sila na para mapunta sila ron kasi nasa doon yung malapit yung pamilya nila. Okay. Yung iba naman, pag nakakagawa ng asunto, meron din naman mga pangilan-ngilan na pag nakakagawa ng asunto, tinatapon sila ron. Yun yung buod ng pangyayari kung bakit na itatapon. Alright. Boss, bilang isa kang nagpapatunay ng mga pangyayari at kaganapan sa loob ng Bilibid, maaari ka ba magbigay ng mensahe para sa... Kasi mas may boses ka at mas maniniwala sila kapag sa'yo ito galing. Boses ng patunay para sa mga tao dito sa Laya. Ang isa lang sa mga patunay na mababahagi ko sa inyo, pagdating sa mga bilanggo, meron kasi mga ilan na pagkagaling ka sa loob, pangingilagan ka kasi kriminal yan, sabihin. Tama. Hindi lahat ng nakukulong sa Bilibid ay kriminal. Yung iba, merong hiningi ng pagkakataon kung bakit nila nagawa yung ganung bagay. Minsan, yung iba naman, dala ng kahirapan. Maaaring yung iba na talagang sagad talaga sa kasamaan. Pero may mga ngilan-ngilan talaga na parehas talaga. So you mean, boss, hindi naman lahat talaga na nakakulong may kasalanan? Ayun talaga totoo doon. Totoo, boss. May mga nakasama ka bang ganun ang nangyari? Marami akong karaniwan dyan, drugs. Okay. Yung iba nataniman lang. Ganda yung magsasaka rito, boss eh. Yung iba nataniman lang. Lalo nung panahon ng Okay. talagang yung iba talaga. Doon ako nakaranas ng sobrang dami kong nakasama na puro, kaso mo? Baril eh. Minakumber sa wala, tinanim lang sa akin yun. Talaga. Siguro may mga kasalanan sila sa iba na nagawa na hindi sila nakasuhan. Kumbaga, doon dumaan yung mga kasalanan nila sa nataniman sila, ganun. Doon binigay yung kasalanan nila. Okay. Ito na, boss, ang pinaka-importante. Maaari bang bigyan mo ng boses o pagsabihan, lalo-lalo na yung mga kabataan ngayon, na total pinagdaanan mo naman yan, maging mapusok ka. Bigyan mo sila ng boses, boss. At pagsabihan mo sila ng mga hindi nila ikakapahamak. Ang sa akin lang, sa mga kabataan ngayon, sa mga pusok na bata na mahikayat lang ng kaibigan na sugod na agad, pag-isipan nyo ng maraming beses bago kayo pumasok sa ganyan sitwasyon. Kasi sa pagsigurado, pag pinasok na yan, may papasukan din kayo na hindi nyo magugustuhan. Yan yung mararanasan ng hirap. Meron kasing ibang bata na mga iniidolo yung mga galing Bilibid. Ay, galing ka pala dyan, gusto ko rin marating yan. Meron kasing mga ganon na kabataan. At huwag nyo nasubukan kasi sigurado dadanasin yung hirap na hindi nyo pa nararanasan. Talaga naman. Boss, ito yung mga katanungan na hindi ko pwedeng palampasin. Kamusta yung weta po mo, boss? Hindi, kasi ito, katanungan to ng mga tao at napapanood nila. Hindi natin kasalanan yun, mga pinapanood sa TV. Totoo ba yun? At yung iba, kasi yung meron dun mga bakla. Okay. May mga bakla rin kasi na
binabayaran, gano'n. Sila pa binabayaran doon sa loob, totoo. Para silang babae doon, no? Para silang babae, ginagawa silang prinsesa, gano'n. Meron pang kasal doon. Okay. Ikakasal sila. Ganun. Pero sa Weta po ko, puro palabas lang. Oo, puro palabas mo. Walang papasok kasi papatayin ko sila eh. Kasi, ayon sa mga napapanood nila, namimwersa daw. Di ba? Lalo na si Mayor. Pag natipuhan ni Mayor. Totoo ba yun, boss? Ay, hindi totoo yun. Okay. Ipagtanggol mo si Mayor. Yung kay Mayor naman, hindi naman totoo yung kay Mayor. Pagka ikaw, may pagka malambot ka talaga, kung gusto mo mag-asawa, marami ng mga asawa doon. Talaga? Maraming asawa. Maraming kukuha sa'yo doon, maraming kukuha. Kasi marami ring hayok doon eh. Pero doon, respetuhan. Okay. Hindi porkit ganyan ka, bababuhin ka nila. Hindi. Parang doon pa nga nilarespeto ang mga... Totoo. Totoo diba? yun. Dito binabasta sila eh. Dito binabal sila. Doon nire-respeto at ginagalang. Yung. Boss, sa tagal na nilagi mo dyan sa maximum, nakaranas ka ba ng takal? Ay, oo. Talaga, boss? Talagang nung panahon na talagang nung kakakibat ko takal lagi. Kasi isa ako sa mga kulit diyan eh. Okay. Nung panahon na nakabataan ko diyan sa medium. Ayan talaga. Dinala mo yung kulit mo sa laya sa loob. Diba? Pero yung kulit ko kasi may maraming natatakalan diyan na ang ginagawa puro nakaw. Okay. Puro ng dalaw, ganon. O kaya nakasagi ng dalaw. Hindi man ako naging tanga ron eh. Kumbaga natakalan ako doon dahil sa init ng ulo. Dahil sa suntukan. So, natakalan? Oo, natakalan talaga. Siguro Marami? mga 3-10. Ano yung boss? Dire-diretso palo nun? Walang stop order yun? Sa akin kasi pag ako tatakalan ako, ginagawa ko, yumayakap na agad ako sa sa upuan. Okay. Kasi pag tumayo ka, lalong masakit eh. Talaga? Kaya ang gagawin mo, isang takalan na lang to, 10. Dire-diretso. Talaga? Dire-diretso na yun. Yung iba kasi nakikita ko, bumabaliktad eh. Bumabalik na talaga. Diba? Sakit na. Sakit. Ano ba yung tsura ng pantakal nyo ron? Pantakal. Alam ko, may picture ako nun eh. Hindi na diba? I-describe mo na lang. Ang pantakal nun, talagang, talaga. Pag nakita mo, parang sa'yo mo, ayaw mo danasin to. Ayaw mo dumikit sa weta po mo yung boss, no? Talaga naman. Kamusta yung love life mo ron, boss? Sex life. Yan. Meron ba? Sex life sa loob? Yung galing sa loob, lalaki rin. Hindi. Akala ko lalaki. Malay mo, yung syempre, yung galing sa laya. Hindi, totoo nun. Nung panahon na nalugmok nga ako pagdating sa pamilya ko, merong babae na nagtyaga sa akin doon. Talaga? Nakilala ko sa social media. Okay. Facebook, ganon. Nakilala ko siya. Tapos yun, nagtyaga siyang dalawin ako. Ganon, dala na ako ng mga pagkain na gusto ko. Okay. Doon ako nakabawi ulit, doon ako tumaba eh. Nung nakilala. Kasi nalugmok nga ako, galing ako sa hirap eh, di ba? Ngayon, nung panahon na maluwag na, nagkaluwagan na ulit, ngayon, dumating yung babae na yun na pinilit ko talaga siyang maipalit sa karpeta ko. Kasi may dati akong dalaw eh. Pinalitan mo yung karpeta mo? Pinalitan ko ngayon yung dalaw ko na yun, tinapong ko na. Kumbaga tinapaktapakan ko na. Kaya ayun yung pinalit ko para... Kasi nakita ko naman na siya yung talaga. Maaari bang malaman bakit mo pinalitan yung karpeta mo? Tumambling siya eh. Tumambling din? Uminom siya ng Milo. Karaniwan ba o literal na nangyayari talaga yun doon? Sa mga... Pagka galing ka na ron, pagka napunta ka na ron sa Bilibid, kakibat mo na yan. Ibig sabihin ba, pag napunta ka doon, kalimutan mo na lahat? Kalimutan mo na lahat. Totoo yun? Kaibigan? Totoo yun. Kaibigan, pamilya. Asawa? Pero sa awa naman ng Diyos, pamilya ko naman, hindi ako tinilikuran. Okay. Tinilikuran talaga ako ng dati kong dalaw na uminom ng Milo, tumambling. Huwag tayo magiinom ng Milo. Boss, ito na yung pagkakataon. Baka mapanood tayo sa loob. Yung mga dati mong kakosa, mga kalugares mo. Batiin mo sila, boss. Nang makamusta mo rin. Unang-una pala, binabati ko yung mga kakosa ko dyan sa Medium, sa Maximum, sa Mindoro, sa Sablayan, sa Davao. Unang-una kay Commander Edong, binabati ko sa magandang gabi na, there. Tapos kay Kuya Bong, kay Yuri Bong, kay Commander Pangkel, kila Commander Joel, sa mga commander dyan na kaibigan ko na nakasalamuha ko. Magandang araw po sa inyo. Yun! Ang sarap ng patunay, no? Yan yung mga boses ng patunay. Talagang makakapulo tayo ng aral dito.
At higit pa doon, at the same time, at mayroon tayong natututunan at meron tayong dapat matutunan. Pulutin natin ang lahat ng binibigkas nila. Kung kaya, paulit-ulit kong sinasabi sa inyo na kung sakaling magkikita tayo, ang gusto ko sa laya, huwag sa bilibig. Kaya naman sa lahat ng naniniwala at sumusuporta kay Bojo, pagpalain po kayo na wag ng pong may kapal. Peace out! Bas. Peace out din.